Naganap si Cassandra na iba pang laro ang pwedeng gamitin para makuha ang tiwala ni Chinny. Nakita niyang talking doll na nasa isang sulok. Iniabot niya yon sa bata. Hay nako, mukhang di kami magkakasundo ng batang to Pero paano naman ang ambisyon ko? What do you want to play? Umiling si Chinny. Yoko niyan, sabi nitong tinulak pa ang laruan na nakakalat sa harapan ko. Pati na ang talking doll at nilapit niya. Baka nagugutom ka na. Do you want me to get a snack for you? Hindi ako nagugutom. Napansin ni Cassandra hindi ito nag-i-English speaking. What should I expect? Baka mal-educated ang tatay niya kaya hindi naturuan. Kung sa poder ng Alfonso siya lumaki, siguradong English speaking ang batang to. Ano bang gusto mong laruin? Gusto ko sa daddy ko. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Gusto ko sa daddy ko? Ulit ni Chinny sa tonong parang gusto nang maiyak. Huwag mo nang isipin ang daddy mo. Nandito naman ang grandma at grandpa mo. Tsaka ako, si Yaya Cassandra. We will take good care of you. Noon sumungaw sa pinto si Congresswoman Alfonso. Hahanap niyo ang daddy niya? Sabi niya sa kongresista. Yan ang nagiging problema namin sa kanya, Cassandra. Pero hindi natin may aalis yun. Matagal siya sa poder ni Clyde. Hanggang ngayon parang ayaw niyang magtiwala sa amin. Pero alam kong makakalimutan din niyang tatay niya at makakasanayan kami. Mabuti nga ho at nakuha niyo siyang bata pa, at least magbabago pa mga inituro sa kanya ng tatay niya. Nilapitan ng kongresista ang apo. What do you want, Iha? Gusto mo magpunta tayo sa carnival? Sa Enchanted Kingdom? Maganda rin doon. I know you'll like it there. Umiling si Chinny. Tsaka nagyuko ng ulot umisod palayo sa lola. Kitang-kita ni Cassandra ang pagpapalit ng ekspresyon ng mukha ni Congresswoman Alfonso. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Kung sa bagay, nangingibabaw naman ang karistokratihan ng mukha nito. Siguro dahil iyon sa pagkakaroon ng Spanish features at makapangyarihang mga mata. Pero alam niya, mabait ito. Bilang kongresista ay madali itong lapitan. Kilala sa pagiging matulungin ang mag-asawang Alfonso, kaya't nalalaro doon bilang governor ang asawa nito na si Celso Alfonso. Tuwing Pasko, katakot-takot na regalong binibigay ng mag-asawa sa kanyang pamilya. Naging sponsor din namang ito sa pagpapatayo sa isang plaza sa kanilang lugar kung saan naglalagay ng covered basketball court, isang health center at daycare center. Minsan na rin naisama si Cassandra ng tatay niya noong mangaroling sila magkakaklase sa mansyon ng mga ito para sa project nila sa mahihirap na pamilya sa bayan nila. Kung tumalim man iyon ang anyo ni Congresswoman Alfonso kapag naalala si Clyde Montecalvo, alam ni Cassandra may katwiran ng galit ito sa manugang. Nakita mo na kung paano naging malaking tinik sa aming mag-asawa ang Clyde Montecalvo na yon, Cassandra. Inagaw niya sa amin ang anak naming si Bianca. Ang dating mabait at masunuring si Bianca naging sawail at tinilikuran kami para ipagpalit sa lalaking yon. Pinabayaan na namin sila dahil ang anak namin iniisip na doon masaya kay Clyde. Pero inlayo na sa amin ng tuluyan si Bianca. Nang ibalik niya sa amin, patay na. Naunawaan niya ang galit na nakaguhit sa mukha nito. Pagkatapos si Chinny naman ang inagaw at nilayo niya sa amin. Hindi tuloy kami kilala ng apo namin. Mabutit na biso na ang pagiging miyembro niya ng sindikato. Sana'y mahuli na siya kaagad para hindi niya naguluhin pa ang buhay ni Chinny. Hayaan niyo, ma'am. Gagawin ko ho ang lahat para makuha kaagad ang tiwala ni Chinny at makalimutan ng daddy niya at mapalapit kaagad sa inyo ni Gov. Tinapik siya ng kongresista sa balikat at muli ngumiti. Thank you, Iha. Sabi ko na nga ba't hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo? Mabuti pa ihanda mo ng gamit ninyo ni Chinny. Luluwas tayo. Doon muna kayo sa bahay namin sa Maynila para maibang paligid niya. At ipapasyal natin siya this weekend sa Enchanted Kingdom. Nasiyahan si Cassandra nang mawala ang pagiging aloof sa kanya ni Chinny sa pangatlong araw nila sa Maynila. Nakita niya tong ngumiti. Madaldal din ang bata at nakikipaglaro sa kanya kahit may mga pagkakataong nakikita niyang tahimik ito at malungkot na nakatanaw sa labas ng bintana. May kutob siyang naalala ni Chinny ang ama. Sa ika-4 na araw, ipinasyal sila ni Congressman Alfonso sa Enchanted Kingdom. Sa wakas, nakita rin niyang humalakak sa Chinny. Pero naiilang si Cassandra dahil palaging nakabuntot ang bodyguard na inassign sa kanila na Congresswoman. Pero ipiniliwanag sa kanya ng tatay na kailangan iyon dahil mapangarib na tao si Clyde Montecalvo na baka gumagawa ng paraan para mabawi si Chinny.
Hindi pa nga sila nagsawa ni Chinny sa mga rides nang kargahin to ng bodyguard at siya naman akbayan ng tatay niya at inakay papunta sa parking lot. Bakit ho, tay? Ipinatatawag na kayo ni Congresswoman sa van. Sabi pa nito. May mga kahinahinalang tao raw dito sa Carnival Park. May nalagay si ma'am ng mga tao sa kasamahan ni Clyde sa sindikato mga ito at nasundan tayo. Mahirap na raw at baka kidnapin ng bata. Bigla si Cassandra nakaramdam ng takot dahil sa panganib na kabuntot sa kanila. Kaya binilisan niyang lakad pabalik sa parking lot kung saan nauna nang bumalik si Congresswoman Alfonso. Nakapagdesisyon kami mag-asawa na dalhin muna si Chinny sa private island namin sa Pangasinan. Cassandra? Sabi ni Congresswoman Alfonso habang nagtatanghalian sila sa mahabang dining table sa loob ng dining room. Private island? Maang ni Cassandrang tanong ulit matapos sumigop sa sopas mula sa kutsarang hawak. That's the best thing to do. Cassandra? Segundo ni Gov Alfonso na kahit wala na sa pwesto, ganoon pa rin kung tawagin na nakararami. Malakas ang pakiramdam kong gagawin ni Clyde ang lahat para makuha ang bata, kaya mas mabuti pang itago natin siya. Doon muna kayo habang inaasikaso namin ang mga travel papers ninyo. Total hindi naman kayo magtatagal doon. Dagdag ni Congresswoman Alfonso. Kapag naayos ng lahat, saka namin kayo susunduin doon at diretso na kayo sa airport. Kayo ang bahala. Susunod lang ho ako sa lahat ng plano ninyo para kay Chinny. Sagot ni Cassandra sa pagitan ng pagsubo. Pero hindi ko kaya kami masundan ni Clyde doon? Remote ang isang yon, Cassandra. Ang bahay bakasyonan lang namin na nakatayo roon. Hindi na kayo masusundan pa doon ni Clyde. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip habang kumakain. Ganoon na ba ka-dangerous si Clyde para kailangan pang itago si Chinny sa isang remote private island? Pagkalipas nga ng 3 araw, bumiyahe na sila papunta sa private island kasama ng mag-asawang Alfonso. Bago ang biyaheng yon, pinasamahan si Cassandra ni Congresswoman Alfonso sa Chief of Staff nito para pumunta sa US Embassy at kumuha ng visa. Nagpaalam na rin siyang sana maayos ang kapamilya at kaibigan dahil siguradong di na siya babalik pa ng Santa Monica. Ayon sa plano, tutuloy sila ni Chinny sa airport kapag handa ng lahat ng travel documents. Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ni Cassandra habang sakay ng helicopter dahil 1 buwan na nga lang matutupad na ang pangarap niya na makarating sa Amerika. Naalala niyang huling usapan nilang magkakaibigan. Paano na ang dibu mo? Tanong ni Yasmin. Sayang naman daw ang sorpresang nihanda namang ito para sa kanya. Sayang nga eh. Baka doon na ako mag-celebrate ng 18th birthday ko sa private island ng mga Alfonso. Pero happy na rin ako dahil matutupad na ang dream ko. Best birthday gift na natanggap iyon ng Biko? Mamimiss ka namin, Cassandra? Sabi ni Laven. Mamimiss ko rin kayo. Pero isipin na lang that this is my ultimate dream. Nangiti siya habang nakatingin sa mga tanawing nadaraanan nila. Babalik din naman ako na Santa Monica at pagbalik ko, isang successful at sophisticated career woman na ako at may fiancé na ubod ng gwapong blue-eyed hunk. And Santa Monica will always be proud of me. Tanghali na nang dumating sila sa isla na nasa isang bahagi ng karagatang sakop ng Pangasinan. Yun ang sinabi ni Congressman Alfonso, pero sa tingin ni Cassandra at sa layo ng naging biyahe nila mukhang wala na sila sa mapa ng Pilipinas. 20 minutes pang biniyahe nila. Sakay ng pickup pagbaba ng helicopter. Hindi kaya't nasa Mars na kami? Sa loob-loob niya habang ginagala ang tingin sa paligid. Bukod sa bahay bakasyunan, isang maliit na cottage na yari sa kahoy at malapit sa baybayin ang nakatayo roon. Puro native ang mga gamit sa loob. May malaking kabana sa harap at napapalibutan na magandang landscaping. Naabutan nila doon ang maedad na lalaki at babae na mukhang mag-asawa. Nalaman niyang malayong kamag-anak ni Gov Alfonso ang lalaki na pinakilala sa kanyang si Tata Tomas. Ang asawa nitong si Manang Lucia ay may Visayan accent. Hindi na kaya sila masundan dito ni Clyde, ma'am? May kalakip na pag-aalala sa tanong ni Manang Lucia habang hinahainan sila ng tanghalian. Mga sariwang seafood na nakahain sa dining table. Bukod sa malayong istang to, mabibistay na sila ng bala ni Ramon at Andy bago pa sila makalapit dito, sabi ni Tata Tomas. Kaya nga dito kasi dinadala para ligtas sila, sagot ni Congresswoman Alfonso. Kayo na hong bahala kina Chinny at Cassandra habang hinihintay nila ang araw ng paglipad nila papunta sa Amerika. Huwag kayo mag-alala, ma'am. Di makakaporma ang Clyde Montecalvo na yon.
Sabi ng bantay na si Ramon, niyaya ring sumabay ng pananghalian. Ano nang balita, Rick? Dinala nilang anak mo sa isang pribadong isla sa Pangasinan? Napatiimbagang si Clyde. Kasabay ng pagsuntok sa pasimano ng bintana ng cottage na kinaroroonan niya. Ang mga hayop na yon, talagang balak nilang ilayo ng tuluyan sa akin ang anak ko. Parang alam ko kung anong iniisip mong gawin ngayon, Clyde. Binaling ang tingin sa pinsang isang pulis sa Maynila, isang investigador. Babawiin ko ang anak ko. Di ako papayag mailayo nila sa akin si Chinny over my dead body. Pero delikado, Clyde. Paano mo makukuha ang bata kung pinaghahanap ka ng mga otoridad? Isa pa, di magiging madaling makakapit sa isla, bukod pa sa napakalayo nun. Kung hindi ako kikilos agad, baka tuloy nilang mailayo sa akin si Chinny. Alam ko ang takbo ng isip ng mga Alfonso. Noon, binalak nilang dalhin sa Amerika ang anak ko. Anong gusto mong gawin natin? Babawiin ko ang anak ko kahit anong mangyari. Mas madali pa para sa akin na sa isa nila dinala si Chinny. Hindi ba't miyembro ng elite force ng Coast Guard yung pinsan mong si Sam? Baka pwede kong hingin ang tulong niya. May kaibigan si Daddy na may yate. Tsaka may pera naman ako eh. Pwede tayong magbayad ng mga taong nakatira malapit sa isla para makatulong sa atin? Well, alam kong kapag determinado ka, nagagawa mong isang bagay. Sige, tutulungan kita hanggang sa makakaya ko. Alam ko rin kung saan kayo pwede magstay. Mahihirapan ng kahit sinong masundan kayo roon. Tinapik pa siya nito sa balikat. Thanks, Rick. I badly need your help. Gagawin kong lahat ng paraan para mabawi ang anak ko. Walang kahit sino makapaghihiwalay sa amin. Chinny is all I've got. Wala pa rin gaanong imik si Chinny kapag kinakausap ni Congresswoman Alfonso. Yun ang napansin ni Cassandra. Sinisikap ng kongresistang kunin ang tiwala ng apo, pero nanatili pa rin mailap ang bata. Sa halip sa kanya lumalapit si Chinny. Sa kanya rin to tumabi sa pagtulog kinagabihan. Kinabukasan ng umaga, umalis din agad ng isla si Congresswoman Alfonso para bumalik sa Santa Monica. Nakita mo na, Chinny. Dahil sa daddy mo, nandito tayo sa islang pagkalayo-layo, sabi ni Cassandra habang papalubog ang araw. Mukhang mababato ko sa islang to. Gay lang siya titira sa isang isla. Walang mall, walang disco, walang makikitang ibang tao kundi ang mga katiwala. Pero konting tiis na lang, Cassandra. Lihim niyang pagbibigay assurance sa sarili. Hindi magtatagal sa lupain naman ni na Michael Jackson at Michael Jordan katatapak. Sapat na yon para matiis niyang lungkot sa islang yon sa mga susunod na araw. Pero, 2 araw pa lang sila sa isla ay naiinip na si Cassandra. Maaga silang nahiga ng gabing yon, walang ibang mapaglilibangan kung hindi ang panonood ng TV. Naglibang na nga nilang siya dahil sa pagkukwento kay Chinny. Ipinagpapasalamat niyang buo ng tiwala nito sa kanya kahit 9 na araw lang siya bilang yaya nito. Oh, it's time to sleep na, Chinny. Sabi niya na makitang nakaupo ang bata malapit sa bintana at nakatingala sa buwan at mga bituin. Nag-wish ako sa stars, Yaya Cassandra. Malungkot na sabi nito. Ano naman ang wini-wish mo? Sana kunin na ako ng daddy ko. Napangawi siya na binuntutan niya ng isang buntong hininga. Paano ko ba sasabihin sa batang ito nakalimutan niya na ang tatay niya? Kinuwentuhan na lang niya si Chinny para makatulog. Kapag tinititigan niya ang maamong mukha nito, bumabangon ng galit sa dibdib niya para kay Clyde Montecalvo. Nadadamay ang anak mo sa mga buhay mo. Clyde Montecalvo, siyang nahihirapan sa tug-of-war ninyo ng mga Alfonso, sa loob-loob ni Cassandra. Nagsimula palang kawayan ng antok si Cassandra na may maramdamang kalusko sa sala. Maingat siyang bumangon mula sa kama sa pag-aaralang magising ang katabing si Chinny. Sa katahimikan ng gabi, kaduda-duda ang mga kaluskos na naririnig. Parang may ibang nakapasok sa bahay. Pero agad sumagi sa isip niya ang 2 gwardiya na nagsisilbing bantay sa paligid ng isla. Baka naman si Ramon at Andy lamang iyon. Nakagawian na siyang biruin ni Andy pero tinatarayan lamang niya ito. Nang muling nakarinig ng kaluskos, kinutuban na si Cassandra ng masama. Imposible naman na may nakalapit sa isla nang hindi na malayo ng 2 bantay. Pero malawak ang isla at alam niya, hindi kayang bantayan ng mga to ang buong paligid sa loob ng 24 oras. Baka nga may nakalapit ng mga abosiyaf dito. Diyos ko, baka kidnapin kami ni Chinny. Nako, ayoko mag-debut sa piling ni Abo sa bayan, no? Mabuti kung tubusin kami kaagad ni Congresswoman. Napasiksik si Cassandra sa likod ng kama.
Nakikiramdam siya habang nakatingin kay Chinny na himbing sa kama. Nawala ang mga kaluskos. Lumikot ang mga mata niya. Naghanap siya ng pwedeng gawing sandata. Pero bago pa siya makahanap ay nakita niya na may nagtangkang magbukas ng pinto. Titili sana siya pero nawala ang boses niya nang dahil lang sa takot. Napasiksik siya sa isang sulok. Muli niyang tinignan si Chinny. Tulog pa rin ito. Napasok na ba sila na masasamang loob? Nang huminto ang sino mang pilit na nagbubukas ang doorknob. Tumayo si Cassandra mula sa kinasisiksikang sulok ng kwarto. Akma niyang bubuksan na magulat sa pagkabasag ng ilaw ang salaming bintana. Mula roon, sumungaw isang malaking bulto na sumampa sa bintana para makapasok. Akmang tatakbo si Cassandra palapit sa pinto nang maramdaman na isang matigas na kamay na pumigil sa kanyang braso. Bago pa siya makatili, natakpan na ng panghas na estranghero ang kanyang bibig. Halos himatayin siya sa takot, pero nang maalalang natutulog na si Chinny, nabuhayin siya ng loob. Pinilit niya na kalabanin ng takot at sinikap na manlaban. Tutuhurin sana niyang estranghero pero agad siya itong naitulak, pasandal sa tingding at pinigil ang isang kamay niya. Napaigik siya sa lakas ng persa at higit na paghawak nito. Bit! Pero hindi man lang nakawala ang sigaw ni Cassandra dahil sa muling pagtakip ng isang kamay nito sa kanyang bibig. Huwag kang sisigaw, baka matakot ang bata. Babala ng estranghero sa mahinang boses. Kapag kumilos ka na masama, mapaparis ka ron sa dalawang kasama mo dito sa cottage. Diyos ko, baka pinatay niya na si Mama Lucia at Tata Thomas. Naramdaman niyang niluwagan nito ang pagkakatakip sa kanyang bibig at pagkakapigil sa isa niyang braso. Sino ka? Sinikap ni Cassandrang huwag magpatalo sa takot kahit ang totoo'y nanginginig ang mga kalamnan niya. Alam niyang nasa panganib sila ni Chinny. Lalo pat mukhang pinatay na ng estranghero ang mga katiwala at baka pati ang dalawang gwardya. Kahit di niya nakikita ang mukha ng lalaki, alam niya wala siyang magagawa sa laki ng bulto nito. Pero na lang kung dumating si Darna or si Wonder Woman. Sinabi ng huwag kang maingay eh. Nakita ni Cassandra na nilingon pa nito si Chinny. Maganda ang boses niya. Hindi boses bandido kundi boses gwapo. Sa gitna ng dilim, pinilit ni Cassandra na aninagin ang mukha ng estranghero. Mukhang ang gwapo siya. May bandido bang gwapo? Kanina pa rin niya napapansing swabe sa ilong ang amoy na nakadikit sa lalaki. Huwag mo kaming sasaktan ng alaga ko, please? Pakiusap ni Cassandra. Huwag kang matakot sa akin, hindi ako masamang tao. Sabi nito. Maganda talaga sa pandinig ang timbre ng boses ng lalaki. Ang baritone voice ito ay nagbigay sa kanya ng impresyon na lalaking panghas na estranghero. Isang lalaki nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas at kapangyarihan na kahit mahirap gawin nagiging madali para dito. Inalis na nito ang kamay na nakatakip sa bibig ni Cassandra at binitawan ang kamay niya. Pero hindi rin naman siya umalis sa kinasasandalan. Wala akong intensyong masama. Gusto ko lang kunin si Chinny. Natigilan si Cassandra. Bakit ito kilala si Chinny? Sino ka ba talaga? Don't tell me ikaw ang... Ako ang tatay ni Chinny. Natutop ni Cassandra ang bibig sa pagkabigla. Tumalikod sa kanyang lalaki at lumapit sa kama. Hindi pa rin siya makakilos sa kinatatayuan. Sinundan na lang niya ng tingin ang bawat kilos ito. Totoo ba ang sinabi nitong ito ang tatay ni Chinny? Kung nagsasabi siya ng totoo, may dahilan siyang pumunta dito. Pero paano siya natunton dito ng bata? Ikaw si Clyde Montecalvo? Pariniguro ni Cassandra. Hindi niya sinagot ang lalaki. Sa halip, ginising nito ang bata. Nagkaroon si Cassandra ng pagkakataon na buksan ang ilaw sa kwarto para makita ang mukha ng estranghero. Siya nga, si Clyde Montecalvo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.